Daming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ano ba mga kuya, mga ateng, Mr. President, ayan, the Saints of in Malacanang. Abay, ano ba ang istad natin dito, Mr. President? Siguro, kailangan mag-desisyon kayo, Mr. President. Ang online gaming ba ay papayagan pa nating mamayagpag o total ban? Pero anihin natin ang limpak-limpak na kita ng gobyerno, Mr. President. Ayan, sabi 40 billion ang kinikita ng koleksyon ng BIR, ha? Commissioner Jun Lumagi dito sa online gaming. At ang sabi ni PAGCOR Chairman Altenco kanina, sa panem ni Katunying 50-60 billion nga ba? Abay, pero ahanin po natin, Mr. President. Ayan, ang limpak-limpak na pera kung ang isang miyembro ng pamilya ay nawawasak, nasisira naman, ha? Meron pang nagpapakamatay. Ayan yung social cost. Alam po niyo, mahabigan, sinabi ito ng dating Pangulong Digong. Bay, sayang, sabi niya. Hayaan natin ng pogo rito sa atin. Sayang ang bilyones na kinikita ng gobyerno. Pero kalaunan po, mabigan, dahil sa lumalalang social crisis na dulot ng pogo, ayan, totally, mahabigan, ay ipinagbawal din. At ayan nga ay ginawa ng dating Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, Mr. President, ha? Abay, kung kaya niyong gawin ito sa pogo, abay, pwede rin po ito sa online gaming, sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga batang nalululong dito sa online gaming. Alam po niyo, mahabigan, ayan, nanawagan na si Bishop David ng Caloocan, ayan, si Senator JB Ejercito, at maging si Senator Migs Subiri. At ilan pa natin mga mababatas po, mahabigan, na may nakikitang masamang dulot ang online gaming. Grabe yan. Damdaming Bayan. Siguro pwede naman tayong makolekta ng malaking buwis. Ayan. Huwag lamang po, mahabigan, dito sa online gaming. Baka meron pang pwedeng pagkakitaan ng revenue ng gobyerno at hindi po lamang sa mga sugal. Ayan, ayan natin siguro yung mga kasino. Ayan, at least sa kasino, hindi pwede mga bata dyan. Ito, nakalungkot, mahabigan, baon na lamang ng mga bata, ipinansusugal pa. Ayan, kasi mantakin po nyo nga na mahabigan. At siguro sa mga telcos din. At NTC ay sino nga bang secretary ng DICT? Ayan, yung pumalit kay Ivan Uy, ha? Abay, pwede bang i-regulate din yan? Kasi minsan po, mahabigan, nakakaasar minsan, ha? Magbubukas ka ng cellphone, ayan, may titignan ka sa Google, ayan, abay, nauuna pa yung patalastas, mahabigan, ng sugal. Kaysa yung isa-search po ninyo, mahabigan, nakakalungkot, ha? Kaya maging si Senator JB Ejercito ay siya naman ay nanawagan na mahigpit na regulasyon ng gobyerno sa online gaming na tinawag naman niyang lumalalang social crisis na mas mapanghanib pa sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayan. Pero ano nga ba ang stand ni Senator JB rito, ha? Mahigpit na regulation o total ban? Damdaming Bayan.
Sa ating si Secretary Henry Aguda pala ang DICT Secretary ngayon. Ayan, parang hindi pa natin nararamdaman ang kamandag nitong si Secretary Aguda sa mga sa telcos. Ayan, yung mga meta ba yan? Ay, Diyos ko. Yung mga habigan nasa ating linya si Senator JB Ejercito. Senator JB, sir, magandang umaga po sa inyo. Ay, Lakay, magandang umaga sa iyo sa ating mga taga-subaybay sa DCRA. Ayan, kayo po ay nababahala na rin, Senator, dito sa lumalalang epekto ng online na sugal. Ayan, ano po ba ang dapat nating gawin dito? Ano ba ang stand talaga ninyo, Senator JB, sir? Well, gaya rin ng iyong pangamba, Lakay, no? Nakakalungkot dito, pati yung mga kabataan natin. Mm-hmm. No? Dahil napakadali, sa cellphone lamang, tama ka. Pagbukas mo pala ng cellphone, magbukas ka ng app, mga Gcash at ano man, lalabas na kaagad yung mga advertisement tungkol sa online gaming. No? Mm-hmm. So parang ini-encourage pa. So tapos nakakalungkot, nakikita mo yung mga billboards, mga celebrities, sila pa yung nag-endorse, mga atleta, mga artista. Mm-hmm. So, siyempre, kahit pa paano, nakakadagdag po ito sa mga, siguro sa kabataan at sa mga ordinaryong mga Pilipino na na-encourage sila pumasok sa gaming na sinasabi in the guise of responsible gaming. Pero sa totoo lang, nakakalungkot kasi, halimbawa, ordinaryong truck driver, mga ordinaryong manggagawa, makikita mo sa kanilang bawat libreng oras, nakahawak sa cellphone at tumataya. Totoo po yan. Yung kanilang kakapiranggot na kita, malaking bahagi na pupunta pa ito sa sugal. So sa akin po, kung kayang i-regulate, lalo-lalo yung mga kabataan muna, no? Pero kung talagang hindi yan malulutas, talagang sang-ayon ako ng total ban on online gaming. Kasi sabi nga nang nabanggit ko nga, at least yung Pogo po, pera ng banyaga ang ginagamit. Ito, problema. Pera ng ordinaryong Pilipino ang nauupos po dito. Yan po ang nakakalungkot. At nasisira ang buhay. Ayan, totoo yan. At nawalan pa ng trabaho. Nagulat nga ako. Kinukwento ni Katunying kanina dun sa programa niya. Yung isang humahawak ng pera nila sa Katunying sa Tagaytay. Abay, mantagin mo, hindi diniposito yung kita nung Katunying ni restaurant ni Katunying. Yung pala ay nalulung ito sa online gaming, Senator JB, sir. Ayan. Ito, empleyado na ito. Paano yung mga bata? Nakakalungkot. Opo. Marami talaga nalulung. Kahit nga mga pulis, mga empleyado ng gobyerno, empleyadong mga ordinary magagawa, nalulung. Lalo na yung mga bata, doon ako po nag-aalala. Parang we are encouraging or breeding a culture of gambling, no, sa mga panahon na ito na hindi dapat. Marami naman tayong pwedeng pagkunan ng alam ko malaking negosyo, malaki ang revenue dyan, pero siguro marami naman pong ibang bagay na walang social consequences. At epekto nito, Senator JB, may sinasabi kang ipagbawal ang mga e-wallet ba yon? Opo, yung mga e-wallet, mga Gcash, kasi parang enabler po sila, Lakay. Through Gcash at yung mga e-wallet apps na yan, pwede kang maglaro, no? Itong mga app ng EEG, ng mga gambling o gaming, online gaming. Napakadali. Dapat hindi yan tinotolerate ng ating mga telecoms, no? Ayan. Yung pinakauna, kung yan po ay may pagbabawal, malaki pong bagay na siguro malaki ang may babawas na po sa maglalaro ng online gaming. So, ayan, kayo ni Senator Mig Zubiri ang nagpahing na ng matinding pagtutol dito, Senator JB. Magpa-file po ba kayo ng resolution ba o magpa-file po ba kayo ng bill? O po yan. Ano ang dapat gawin dito? Malamang po may mag-file na resolution at marami rin mag-file ng mga panukala, pero magkakaroon po ng investigasyon at hearing po yan siguro sa amin pong pagbalik. Ayan. Sa ibang issue, Senator JB, abay matatag yata ang Senate President Chis Escudero bilang mananatiling Senate President pa rin. Ayan, ano ba ang consensus ng mga senador? Ayan, mananatili ba si Senator Chis or
papasok ang dating Senate President Tito Soto? Una, Lakay, alam mo, malaki respeto ko kay Senator Soto, no? Naging Senate President ko po yan, malaki rin ang utang na loob ko dyan. Naipasa ko yung dalawang landmark legislation ko, yung Universal Healthcare Law at yung creation ng Department of Human Settlements. Nung siya po ang Senate President, talagang tinulak po niya ako, kaya ako po naipasa ito. No? Talagang hinimok niya ako noon. Kaya lang, in the same manner, Lakay, na ako'y parte ngayon ng liderato ng Senado bilang Deputy Majority Leader under Senator Escudero. Siguro kasi lang at delikadesa na hindi ko naman siya pwedeng iwanan basta-basta hanggat huli. No? Parang in the same manner na nung napalta po Senator Zubiri, hindi ko rin naman iniwan hanggat dulo. No? Sinamahan ko po siya. So ako sa ngayon ay siyempre part ng liderato na kay Senator Escudero ko at papanagay ko naman. May numero na ngayon dahil siya po ang incumbent kaya yun po ang advantage po. Mga ilan na yung may 13 na nga ba, Senator JB, o more than 13 na yung sumusuporta kay? Baka more than 13 or more na siguro sa ngayon na kayo. Ayan. Anyway, Senator JB, sir, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, salamat na kayo. Mahabigan na Senator JB Ejercito. Damdamin Bayan. Ayan, Mr. President, ayan, sana po ay marinig nyo ang damdamin ng bayan ng mga magulang. Ayan, ang simbahan nagsasalita na po. Nagsalita na si Bishop o Cardinal David. Ayan, Bishop David ng Caloocan. At ayan, itong mga mambabatas natin, siguro po Mr. President, bago pa lumalayan, kung yan ay nagawa ninyo sa Pogo, abay na ang naapektuhan dito ay ayan, mga dayuhan, pero siyempre may mga nangyayaring krimen. Ito pa kaya online gaming, Mr. President, na ang tinatamaan po rito, ayan, pati mga batang mag-aaral, ayan, napambili na lamang ng kanilang baon, ipinansusugal pa. Damdamin Bayan. Ang masakit pa dyan, buti kung ganyan lang, ha? Yung iba, nagnanakaw. Ayan, yung karanasin ni Kato Nying, ayan, natanggal tuloy sa trabaho, ha? Yung kanyang empleyado. At hindi lang po yung mahibigan ang masakit dyan. Abay yung sobrang nalululong sa sugal, nababaon sa utang, nagpapakamatay. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Aba, CJ, good morning. Nagkausap na po ni Sec Boying sa issue ng mga sabongero. Oras, CJ Alex Jesmundo. Mista! Kumusta na, Mista General Edwin Ernie? Oras, ganap ng alas 8:25. Damdamin Bayan. Dito ako, believe. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Mortain Multi-Insect Killer. Dengue mosquitoes don't stand a chance. RH! RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. RH! MX3. Dito ako, believe. RH! Pakukurot na kita sa singit ha? Bakit? Alam ba, Senator JB, ito pala, nagsusugal din pala ito, ha? Grabe naman sa nagsusugal. Hindi naman lakay. Sabi mo nanalo ka ng 7,000. Ayan. Na-curious talaga ako, lakay. Alam mo naman tayo, nagpaturo ako sa isa sa mga kasama natin dito. Ano nangyari? Sabi ko, paano ba yan nilalaro? Pero alam mo, lakay, to be honest, naglaro ako nung bingo plus ba yun? Naging curious ka lang kung paano ba itong mga online na gaming? Oo, ganyan. lakay, kasi mas okay na experience mo para pag nagsalita ka. Para na-ikwento mo. Alam mo din. Sige, ikwento mo nga paano nangyari. No, kasi ano mo, nabubisit ako dyan. Minsan maggagagal akong ganyan. Ayan, magre-research akong ganyan. O kaya manonood ako ng sa YouTube o ano. May pop-up ads. Oo, may biglang pumapasok na nakakabisit. Ayan, minsan may binabasa kang item na ganyan. Sulpot ng sulpot yung mga ganun. Nakakabisit. Tsaka lakay, puro celebrity ang nag-i-endorse niyan. Yan. Celebrity, vloggers na ang followers lakay, hindi lang 1 million, yung iba 5 million ang followers, 3 million ang followers. So sila yung mismo nag-i-endorse lakay. Naku, si Bossing yata nag-i-endorse si Bossing. Maraming artista lakay, sa totoo lang. Bossing, baka endorse mo Bossing katulad nung Global City. Yung kasama si Maine Mendoza pa na. Kutya, ang dami
na biktima mga OFWs natin, ha? Yes. Kumusta na pala yung Ilang daan lakay? yun? Ewan ko. Na-deliver na ba yung mga unit? Yan ang di natin nga pala na follow up natin, lakay. Sister Ella. Dapat siguro ma-check natin. Dahil yung malungkot din nangyari dahil yung may-ari ng kumpanya mukhang tinamaan ng COVID. Nung pandemya, Sister Ella. Pero yung kinukwento ko sa iyo, Lakay, ano lang naman yun, parang sa GCash, Lakay, nasa loob siya ng GCash yung games. May e-wallet ka rin. Alam mo, e-wallet na ganyan. Paklas ko minsan punta na Starbucks, e-wallet. Itatap mo na lang yun. Minsan, sari-sari store, meron na rin yatang ganyan, meron na rin, Lakay, ina-accept na rin siya. GCash na rin. Ito mga telcos din, cashless transaction. Sa bagay, maganda kaya lang kung dapat yung mga pinantatay sa sugal dapat gumagawa ng regulation din ang mga telcos, ano? Oo, Lakay. Pero alam mo, Lakay, hindi ka naman nakapaglaro pag bata ka pag gamit mo yung e-wallet. Sino may sabi sa'yo, yung mga bata, ang gagaling na rin eh. Ay, baka Lakay yung mga hindi regulated. Ayan, gumagamit din ng mga peking mga account di ba? Pero Lakay yung... O kaya gagamit si Kuya. Yung e-wallet kasi, Lakay, kailangan yun fully verified. So, hindi yun ma-access unless nakahiram sila ng gadget. Na mayroon dong o kaya naman illegal yung ginagawa nilang paglalaro. So paano ka nanalo ng 7,000? Nag-cash in lang ako, Lakay, bored ako. Nung may sakit ako, absent ako, 'di ba? Sabi ko, parang gusto ko yatang i-try yung meron naman, Lakay, natitira. Kumbaga yung bagay excess lang siya na hindi ko naman gagastusin or kailangan. Baka ma-addict ka rin diyan. Ay, hindi, Lakay. Alam mo, sobrang disiplinado ako sa ganyan. Dahil nung nanalo ako ng 7,000, diretso withdraw, tas hindi na ako naglaro. Di mo na di ka kasi may mga ganyan mga pagka first timer daw hindi, Lakay. Pinapasa kayo parang sa sugal din. Hindi ko siya first time kasi nanalo na ako ng 2,000, 4,000, 7,000. Kita mo, sabi mo first time mo tapos pangalawa na pala sasabunutan na kita. Hindi, Lakay. Siya, kumbaga yung laro ko hindi siya yung tipong araw-araw. Tsaka pagka may extra yung laman yung e-wallet, yun yung tinatry ko. Pero pagka nanalo ka na kasi, Lakay, dapat hindi mo na siya ilalaro. Yun lang dapat. Yung nga kasi pagka nanalo, swerte ako. Hindi dapat ganun, Lakay. Hindi dapat ganun ang thinking. Pag pinanalo ka na, kunin mo na. Buti kung ganyan ang pag-iisip ng lahat. Paano yung mga bata? Ayan, ibibili na naman ng pagkain, merienda, ayan, sa pagka-recess. Pinantataya pa. Ayun yung mahirap, Lakay. Dapat hindi ganoon. Pero hindi ko in-encourage. Ako, Lakay, naswertihan lang siguro. Ayan. Kaya ang sabi ni Pangulong Marcos, ayan, pinatitiyak na. Ayan, Sister Ella. Pinatitiyak na ng Pangulong Marcos ang tulong sa mga residente apektado ng pagbaha sa Zamboanga. Ayan. Ako pinatitiyak na nare-regulate na yan. Akala ko total ban ha? Pero sandali lamang. Ayan, baka mawala ang aginaldo ng ninong ng bayan. Nasaan ang ninong Sherwin sa ating pamigyan ng aginaldo sa DZRH Malakas sa promo? Asan siya? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang Romy Galvez dyan sa Novaliches. Ayan. Saan sa Novaliches si Ninong Sherwin, Sister L? Ang ating Ninong ng Bayan, Lakay, nandyan sa may barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches sa Quezon City. Ninong Sherwin, sino naman ang nahuli mong malakas ang nanonood at nakikinig sa atin? Ninong! Lakay, Sister L, biglang bumuhos yung napakalakas na ulan dito yan sa barangay Nagkaisang Nayon dito sa Novaliches sa Quezon City. Pero malakas naman ang ulan. Malakas pa ulan dyan? Wow. Na pinakikinggan. Yan ni Tatay. Pangalan niyo po? Pangalan po, Mario. Cruz po. Mario Cruz. Si Tatay Mario Cruz na taga dito sa barangay Nagkaisang Nayon. Oo, palagi kayo nakatune sa DZRH.
Opo. At sino paborito yung announcer pag umaga? Si Sir Deo Macalma po. Aba, si Kuya Mario Big. Deo po. Ayan. Bakit ka nakikinig naman kay Deo Macalma, Kuya Mario? Ano ba mga pinagsasabi niyan? Tungkol po sa yung balita po. Mga balita. Okay, Kuya Mario, dahil avid listener ka pala ng Damdaming Bayan. Ayan, bigyan mo ka agad na Aguinaldo Sherwin. Ayan dahil malakasan kang nakatutok sa DZRH kahit malakas ang ulan. Eto, meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag ka mo nang magpasalamat, Kuya Mario, at meron pang kasunod dyan. May vitamins pa yan. Oo, dahil gusto namin lagi kang malakas, masigla at kumikislot. Eto, meron kang vitamin E. Ayan. Mula sa programa nila kay Deo dito sa Damdaming Bayan. Sir Deo, thank you po. Maganda po to, umuulan. Ayan, tama, malamig, Kuya. Pero 3 kutsarita lang, Kuya, ha? Ayan, huwag walwal, ha? Ayan. Opo, tama po. Ayan. Sakto kasi tignan mo, Lakay, madilim yung panahon, biglang dumulim eh. Maganda na kanina, maaraw na biglang umulan dito sa may bahagi ng Novaliches. At para lalo kang ganahan dahil madilim, magluluto ka ngayong araw gamit ang DZRH Grocery. Maraming salamat po. Ayan, may steak yan, Kuya, tsaka crispy pata, at may sisig na sa loob dyan, ha? Ayan. Nakalata, Lakay. Natawa si Kuya. Bigyan mo pa ng t-shirt, Sherwin. Baka ginawin si Kuya, nakasando lang siya, mo para palitan na yung sando na suot mo ngayon. Maraming salamat po. At syempre, ang naimbag na bigat ng DZRH. Thank you po, maraming salamat po, Sir Deo. Ayan, wala po anuman, Kuya. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan, at ingat-ingat. Ayan, at umuulan ng basa, Kuya. Baka sipunin ka, katulad namin. Ayan. Okay, Kuya. Si Mrs. ka, kanina pa ito sampay ng sampay kahit Oy, umuulan. si Mrs. Oh. Morning po, sir. Good morning, ate. Ayan. Nakatutok to, Lakay, dahil kapag nagbubukas yung radyo, yung kanya mister, pinapatay niya. Ba't pinapatay? Ingay po, sir. Ingay. Yung mag-radyo. Ayan. Hindi ko napapatayin kasi may pakinabang na. Pakinabang pala, sir. Hindi ko napapatayin. Naabangan ko araw-araw. Ayan, yan sinasabi ko sa'yo, ate. Tsaka para malaman mo kung ano nangyayari sa paligid, mga balita, ha? Ay, mga current events. Opo. Okay, ate. Anong pangalan mo, ate? Pangalan? Nora po. Nora Honor. Ayan. May nunal din, Lakay. May nunal din, may pisngi. Ayan, Nora Santos. Ayan, Cruz nga pala, Cruz. Okay, ate, maraming salamat po. Maraming salamat, Ate Beauty. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat din. At sa mga nais mo na ng 1,000 pesos, batiin mo na natin ang happy birthday. Happy 7th birthday. Uy, may birthday dyan. Ramon Daniel Fernandez. Apo nyo? Ayun. Aba, tama-tama. May MP na dyan. Ayan, para sa celebration, ha? Ayan. Lakay yung birthday niya. Ramon. March 31. March 13. 2020 pa. Di advance happy birthday. Ayan, March pala eh. Ayan. Advance for next year. 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Bala Cash promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuyang Mario Cruz at si Ate Nora Santos Honor. Yan ba yan? Ilang days before Christmas, Sister L? Lakay, 170 days bago magpasko. Wow, ang bilis talaga ng panahon. Ayan. Ninong Cesar Lee. Ayan. Toyota Alabang. Hi, Cesar. Shout out sa mga taga-Toyota. Malapit na naman ang paraffle mo ng Toyota Fortuner. Wow. Ha? Sana all. Kaya lang, parating sinuswerte si Dr. Alan Ratcho tsaka si Konsehal Raul Aquino ng Taguig. Ayan. Lagi bang silang Lakay? Maswerte. Maswerte. Ayan.
Samantala, ikaw ba muna, Het? Ayan, sandali lamang Let na Narciso mula sa Malacanang. Aba, biyaheng Sambuanga ba ang Pangulong Marcos ngayon, Miss Let, ha? Sa City of Flowers. Ayan. Standby Edniel Parosa, PMA. Pinatawan na ng parusa ang makadeteng sangkot sa bagong kaso ng hazing. Ala, di ba tapos ang hazing dyan sa PMA? Standby Edniel, standby Let Narciso mula sa Malacanang. Oras, Lady in Black. It's 8:42. Outgoing Ombudsman Justice Sam Martires. Justice Sam. Advance happy birthday Justice. Ayan, Jomar, humanda ka, ha? Ayan, yung paritar na ang Ombudsman Justice Sam, ha? Abay, mag-ready ka daw. Ayan, at malapit na ang birthday ni Justice Sam. January 3. Ayan. 2. January 2 ba? Yes, Ayan. January 2 talaga ang birthday ni Justice Sam Lakay. Akala ko nitong July 27 ha? Next year pa, Lakay. Lakay, hindi ko birthday sa mag-return ako sa July 27 pero hindi ko birthday. Hindi naman daw yan katulad ng pulis. Oo nga Kasi kadalasan diba? Ganyan sa military, sa pulis, ayan. Kung ano yung birthday mo, yun ang retirement po. Di ba? Yes. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Lakay, may nagpapabati pa pala ng happy birthday. Sino? Pinapabati ni Sir Sherwin. Batiin natin ng happy birthday si Miss Nini Rubia Enriquez. Ayan. Hi, Ma'am Nini. Happy birthday sa'yo. Hindi naman, Nini Rubia Villar. Ayan, nagkakamali ka yan. Bakit Villar? Villar ang... Villar. Baka magalit naman yung asawa niya. Nini Enrique. Rubia Villar Enriquez. Enriquez. May Villar pa pala dapat. Ganun ba? Di batiin na rin natin yung mga applicants sa pagiging ombudsman. Papalit kay Justice Sam. Kayo ba ay sumamba na? Sumamba. Nagmano sa The Saints in Malacanang. Ayan. Good morning, St. Luke's. Ayan. Ayun ka na sa Lucas. mga saint mo Ayan, si San Fernando. Ayan. Si Santa Felisa. Ayan. Actually, 4 daw pala yan, Sister L. Yung Santo sa Malacanang, Saint sa Malacanang. Kaya lang nabawasan na yung isa. Nasa na? Inalis na ng parokya. Ayan. Ayan, alam mo kung sino isa pang pang-apat sanang saint sa Malacanang. Kaya lang inalis na ng parokya. Ayan, si San Antonio. Ayan. Wala na inalis na ng parokya pero andyan pa rin yata. Very marites naman tayong dalawa rito. May pabulong-bulong pa kailangan kasi given na yan, Sister L. May pabulong-bulong pa, naririnig naman. Pag gusto mo ng mga posisyon yan, kailangan may padrino ka. Ayan. Kung may padrino ka, nakakalamang ka. Ayan. Kung wala kang padrino, di manalagin ka rin kay sa Quiapo, ayan, na Black Nazarene, Manawag, ayan, sa Baclaran, ayan, sa Santa Cruz, Santa Mesa, ayan, mga ganyan. Wala yun lang. Wala ba yun? Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Saan ba ang presidente ngayon? Lilipad ba ng Zamboanga City ngayon na Miss Let? Alamin natin, Lakay, dahil si Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak ang tulong sa mga residenteng apektado ng pagbaha dyan sa Zamboanga City. Detalye balita mo. Binaha din ba ang Zamboanga? Oo, Lakay. Maraming... Kailan ba binahayan? Baka ito nung nakaraan yata, Lakay, na diba, yung bagyo, tsaka dahil nga sa bagyo, nahila yung habagat. Kaya nagdala ng mga pag-ulan. Tika muna, bago ko makalimutan, purihin din natin ang pag-asa, ha? Ayan,
alam mo, mas magaling pa ang Pag-asa kaysa yung weather forecast nila sa Texas, USA. Ayan. Ay, oo, lakay, no? Kasi mayroon dong flash floods, ano? Kaya nga, ang daming namatay, mga 80 yung namatay, tapos may mga bata pa mga missing, 14 yata. Grabe, lakay. Kasi nagbigay doon ng advisory. Hours tapos na yung yung flooding. Ayan, so yung forecast nila, lakay, sumablay. Mas magaling pa pala ang Pag-asa natin kasi malayo pa ang bagyo, nasa labas pa ng Pilipinas 95 na daw lakay ang patay sa Texas 95 na ba? Naku, Diyos ko po, mahaba. Pero yun nga, sana lakay. huwag na umabot dito yung mga ganong At least sakuna. lakay, okay nang yung iba nagagalit sa Pag-asa dahil wala naman daw ulan. Okay, sa gusto nyo ma-flash flood kayo. Ayan, gusto nyo ba yung gano'n? Pero ito na lakay, ang update mula sa Malacanang ni RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth? Sister Elakay, hindi bibiyahing Zamboanga si Pangulong. Hindi ba? Pero inatasan niya, Alakay, inatasan ni Pangulong Ferdinand Teka Marcos muna, Jr. Miss Let. Ba't may nakita kong Batman dito, ha? Ayan. Ang pangalan nito? He's back. Batman. Nakalimutan ko yung pangalan. Diba? Si ATV Wanderer. Tama ba ako? Sige, mamaya. Pasensya ka na, Miss Let. At na-distract sila kay. lilipad-lipad dito si Batman Ayan. Kaya lang wala si Robin. Ayan. Si Batman lang. Ayan. Okay, proceed, Miss Let. Inatasan nga lakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng libo-libong residente na apektado ng flash flood sa Zamboanga City. Batay sa ulat ng DSWD sa Malacanang, nakapamahagi na ito ng halos 600 kahon ng family food packs sa mga pamilyang apektado ng pagbaha doon. Aabot daw sa 100,000 food packs at 20,000 non-food items ang naka-preposition sa Zamboanga para sa emergency response sa rehiyon. Kaya naman ayon sa DSWD Disaster Response Management Group, agad na ipamahagi ang food pack sa loob ng 24 oras nang mangyari ang pagbaha sa lugar nitong weekend. Nagbigay naman ng direktiba ang Pangulo sa ahensya para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa Zamboanga City at iba pang mga lugar na nakararanas ng pagbaha dahil sa malalakas na mga pag-ulan. Lakay? Ayan, so di ba magbibigay ng ayuda ang presidente doon? Wala bang, di ba kailangan ng relief goods? Pag-uusapan tungkol dyan, Lakay, yung relief goods, yun na yung family food packs, Lakay, na tinutugon na naman ng DSWD. Okay, so ano pa schedule ng palo? Hindi pala lilipad ang presidente sa Zamboanga? Ano pa schedule na ngayon dito sa Manila, Miss Let? Wala pang abiso, Lakay, ang Malacanang, pero wala siyang aktibidad sa labas ng palasyo ngayong araw. Ayan, abay, kailangan mahinga natin ng reaksyon na ano ba ang stand ng presidente sa online gaming? Total ban o regulated? Ang sabi, Lakay, ay ang sabi kahapon ni Jose Castro, hindi naman tututulan ng presidente yung mga panukala, basta't mapag-aaralan at kung ano yung makabubuti sa ating mga kababayan. Abay, pag-aaralang mabuti kasi ang daming nasisira ang mga bata, pamilya, ayan. Yung iba nagnanakaw, ayan, si Katunying nanakawan na ng empleyado, ha? Hindi ni-remit yung kinita ng Katunying sa Tagaytay, ha? Ilang milyon yun, ayan. Ilang milyon Katunying, ha? Hindi na milyon, ayan. Pero grabe lang yung kinita yata sa isang linggo. O pa yung weekend, ayan, oo. Ayan, yan ang epekto ng online gaming. Ayan, Oo, tama, Lakay. Ang sabi ng Palasyo, Lakay, yung mga legal o yung mga nasa ilalim ng pangasiwa ng PAGCOR, kung mayroong mga kaanak na nalululong sa sugal, pwede naman daw ipabana. Pero ang problema ay yung mga illegal na online gaming na tinututukan naman daw ng DICT. Naku, ano ka mo? Di naman nababantayan kasi lahat ng pagkakataon ng mga bata pagka nasa school yan, pagka nasa labas ng bahay yan. Dapat siguro yung mga magulang din, Lakay, iwasan na ipahawak sa mga bata yung mga cellphone nila. Ayan, kasi may mga e-wallet na rin mga bata, di ba? Ayan, I mean, hindi sa kanila, Lakay, pero
ma-access nila yung sa magulang Ayan, nila. oo. Lalo na lakay kapag yung account nakalink sa Google Play. Pwede mo ganon? kasing i-link yung mga ilang e-wallet. So may yung iba nadideductan sila nang di nila alam. Kasi nililink nila yung mga games Kaya nila dapat doon. ipagbawa yung link na yan eh. Ayan. Anyway, siguro... Ang sabi lakay ay yung mga ang ating anti-cybercrime agencies naman patuloy yung ginagawang pagsugpo. Nasa 7,000 na daw actually. Kaya lang patuloy din lakay na nag-emerge yung mga illegal na online games. Di ba para mas shortcut na, di ba pwedeng kausapin yung mga meta ba yan? Meta. Si Mark, si paring Mark. Si Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg ba? Ayan. Money sucker. Ayan. Magaling kasi si paring Mark lakay eh. Oo nga. Kaya lang yung maganda ang high-tech pero high-tech. may masama di epekto eh. Lalo mga With AI, moderation AI na yan. dapat kasi lakay ang paggamit. Minsan nasa tao na rin kasi. Pati nga mga robot na raw ngayon kinakalaban ng creator eh. Mga ganun ba? Katakot ha? AI. Mga AI. Ewan ko lang kung makatuloy ito sa plano ni DepEd Secretary Sani Angara. Very good morning. Na isama daw sa curriculum ang subject na AI. AI? Ayan. Pwede yun kung i-educate sila. Magandang pamamaraan. Yes, sa magandang pamamaraan. Okay, para magamit din natin ang advantage ng technology. Ayan. Kaya lang may advantage, may disadvantage din yan. Siyempre, alam mo na mga marilikot ang isip din ng mga bata, di ba? Tsaka matalino yung mga Pilipino lakay. Ang gagaling. Iba mag-isip eh. Okay, so si Miss Santos tinanggal na sa Malacanang press corps, Miss Let, ha? Ay, hindi lakay, nandun pa rin naman siya. Nandun ba? Akala ko tinanggal na ni Secretary Jay Ruiz. Ayan, dahil lumabag daw sa protocol, lumapit sa presidente. Oo, pero depende rin kasi yung lakay sa kanilang entity, sa kanilang istasyon. Taga anong news network? Net 25 lakay. Net 25. Ano pangalan nung? Naman ang magdedesisyon. Tsaka pambira naman tong si Jay Ruiz. Member ng Malacanang Press Corps. Babae pa. Anong first name nga ba ni Miss Santos? Eden. Si Eden. Eden. Ayan. Eden and Adan. Ayan. Eden. Ayan. Garden of Eden Santos. Ang bira naman member ng Malacanang Press Corps threat na ba sa security ng presidente? Babaeng tao pa yun. Buti sana kung hindi siguro kilala, lumapit sa presidente, yun ang ha? Pero may video daw lakay na, parang hindi naman siya yung lumapit. Ganun ba? Yun nga. Ayan. Anyway, ngayon lang, lang, kasi ngayon lang tayo nakarinig ng mga ganyan. Oo. Tsaka, Though may protocol naman talaga lakay, di ba? Pero, parang hindi naman nakita ko. May video kasing nirelease lakay itong nakaraang week nakita. Ewan ko lang kung medyo masyado lang mahigpit ang Presidential Security Command dahil sa threat sa presidente. Ayan. Kaya lang kasi naikukumpara sa dating Pangulong Digong Ayan, ang dating Pangulong Digong warm sa tao pero ang Pangulong Bonget daw St. Luke's, ayan, Apolucas, ayan. Parang mailap sa tao. Ayan, mga ganun ba, hindi warm. Ayan, siya cold. Cold. Parang ice cold beer. Ice cold beer lang yan. Ba yan? So, kung ano na naman yung sinasabi mo. Napupunta sa inumin. Alam mo naman yung kasi iba rin kasi yung ha? Well, in fairness, ayan, wag magalit yung mga santo sa Malacanang. Iba ang, kasi, iba yung napapalapit kayo, yung nakipagkamay ka, tapik-tapik ba sa mga tao? Yung parang walang masyadong, hindi ramdam masyado yung barrier. Ayan, yung... hindi ka mailang i-approach. Wag lang gagawin si Digong. Ayan. Wag na. Sobra naman. Nakipaghalikan pa sa OFW, di ba? Nakipagtukaan pa, di ba? Ikaw talaga. That is a freedom of expression.
Express. Ganun ba yun, Dong? Ayan. Okay, Miss Let. Kung saan tayo napunta na. Oo, Ayan, sabi ni Miss Let, pag i-extrahin nyo ako, hindi. Sige, mag-extra ka na. Kanina parang naka-standby si Edniel tsaka si Raymond. Kahapon pa. Ayan, Okay, Miss Let. Good morning, Lakay at Sister Al. Ito si Let Narcisa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let. Ayan, iba rin talaga kasi yung yung parang president. Uy, presidente. Although trabaho na yan ng mga taga PSC. Ayan, Anyway, tsaka bago naman na pumunta ang presidente sa isang lugar, ano na yan? May advance party naman yan sila, Lakay. Ilang araw, na-check na yan security check. Yes, Anyway, alamin natin ang report ni Edniel. Ano report ni Edniel? Ang PMA pinatawan na ng parusa ang mga kadeteng sangkot sa bago umanong kaso ng hazing. Nako, bakit? May namatay ba? Wala naman. Wala naman siguro, Lakay, pero may insidente naman ng hazing. May anti-hazing law na nga tayo, pero may mga ganito pa rin tayo nangyayari. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kinumpirma ng Philippine Military Academy ang kaso ng umano'y pananakit ng ilang kadete sa kanila mismong kaklase sa loob ng barak sa Baguio City. Ayon sa PMA, napatawaran nila ng kaukulang parusa ang mga sangkot makaraang makumpleto ang sarili nitong investigasyon salig sa military justice system. Sa isang pahayag, sinabi ng PMA na isang 4th class cadet ang nakaranas ng pananakit noong Setyembre ng nakarang taon at ngayon ay naratili pa rin sa indefinite leave. Irerespeto umano ng PMA kung magdedesisyon ng pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa civilian court. Una nang inulat ng Baguio City Police. 4 na kadete, kinabibilangan ng 2 4th class, isang 2nd at isang 1st class, ang bugbog at namahiya umano sa plebo na nagresulta pa sa pagkakolaps nito. Pero nilinaw ng Philippine Military Academy na wala pa silang natatanggap na opisyal na complaint o police report hinggil sa nasabing pangyayari. Ito sa Edniel Parosa. Ano nangyari doon sa plebo ba ito, yung biktima ng hazing, Raymond, ay Edniel? Oo, Lakay, tama ka dyan. Ang status ngayon, Lakay, naka-indefinite leave pa sapagkat may inaantay raw ang PMA na resulta ng medical examination o discharge orders mula sa AFP yung specific na nangyari doon sa plebo o bakit naka-indefinite leave pa hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa idinadetalye Lakay ng PMA. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister. Damdamin Bayan. Eto latest sa Senado, ayan, nakatuwa din ang Senado ngayon na Sister L, ha? Abay dati mainit ang bangayan sa labanan sa speakership sa Kamara. Eto naman, dyan naman sa Senate, ayan, abay dito natin makita ang power of the pork. Ayan. Iba talaga pag kami pero meron dyan galit sa pork. Ganun ba? Siyempre. Si Senator P. Ay, oo. Ayan. Ayaw nyo ng pork. Anong latest kay Raymond? Ang latest kay Lakay Raymond, wala sa akin, Lakay. April, May, June, July, sino bang humahawak dito? Sino bang nag-threaten dito sa kay April, May, June, July ito, ha? Ayan. Sahod na mga guro dapat nang dagdagan. Ayon kay Senator Gatchalian at Senator Risa Hontiveros. O nga, ano ha? Di ba, ano yung proposal na? 50,000 nga ba sa mga teachers, Raymond? Alamin natin ang detalye mula kay RS number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian at Senador Risa Hontiveros ang dagdag na sabuan ng sahod ng lahat ng mga guro sa bansa. Iti kasunod ng magkaiwalay nilang panukalang batas. Dito kay Senador Sherwin Gatchalian, yung Teacher Salary Increase Act, ang gusto niyang maidagdag ay 20,000 pesos sa buwan ng sahod ng mga guro. Samantalang doon kay Senador Risa Hontiveros sa panukalan niyang dagdag sahod for public basic education teachers and employees ay 15,000 pesos naman ang madadagdag. Ibibigay ito sa 3 tranches, 6,000 sa unang taon, 5,000 sa ikalawang taon at 4,000 sa ikatlong taon. Kapwa naniniwala sina Gatchalian at Hontiveros na dapat lang na itaas ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga guro.
dahil sila ang tinatawag na sandigan ng tagumpay ng bawat mag-aaral. Sabi ni Hontiveros, sa taon-taon daw ay inirereklamo sa kanila ng iba't ibang grupo ng mga guro yung mababa nilang mga sweldo. Ito yung dahilan kung kaya't marami ang mga guro ang umaalis at naghahanap ng trabaho sa abroad. Yung iba nga ay hindi na sa pagtuturo na pupunta. Yung panukala nilang dagdag sahod ay dagdag pa doon sa nauna ng ipinatupad na salary standardization law. Dahil ilan sa mga guro na ating nakakausap, Mayor naman at Elaine, ang kanilang target man lamang sana ay 50,000 yung binanggit nyo kanina, 50,000 yung entry level para sa lahat ng ating mga guro sa mga public schools. Raymond, magkano ang entry level? Ikaw ay nagturo sa sa San Esteban Elementary School. Ayan. St. Agnes, Mayor. St. Agnes ba? Akala ko San Esteban Elementary School. Inaantay ko mag-react sila kay Raymond eh. St. Agnes pala. Magkano nagtuturo ka, Lakay? Ayan, magkano ang entry level sa teacher noon? 6,000. 6,000. 1950 ito, ano? Anong year ito? Grabe naman yung Tagalan ng Lakay. 1975. Ayan. 6,000. Hindi mabanggit nila kay Raymond yung taon eh. Ayan. Alam po yung sa mga hindi nakakalam, dati pong teacher itong si Raymond eh. Ha? Kaya lang napagod sa kagawa ng lesson plan. Ayan. Pagkatapos, ikaw ba naman reporter ka na, magle-lesson plan ka pa? Probinsya pa ito. Ilang bundok yung tatawin niya bago makarating sa eskwelahan. Ayan. Naalala ko yung kamag-anak ko yung teacher nun sa liblib na barangay sa Pinili, Ilocos Norte. Naglalakad palakay. Taga barangay Puritac siya. Dadaan pa ng bundok. Ay, grabe. Pupunta dun sa barangay Kapuriktan. Ayan, layo-layo nun. Kaya pagka Lunes ang linggo pa lamang yan, ayan, bumibiyahe na. Ayan, para hindi siya malate ng Grabe naman yung sakripisyo na yun. Naglalakad yan, pupunta dun sa barangay Kapuriktan o kaya Bikbika, ganon. Pagkatapos doon na matutulog, ayan, linggo pa lang, para Lunes, ready na siya. Ayan, wala pang tricycle nun eh. Sa amin, Mayor, dati meron kaming barangay sa eskwelahan na magsimula kang maglakad ng madaling araw, makarating ka sa bayan ng bago dumilim ng gabi. May ganong kalayo. Ayan, natama, ganon nga. Hapon. Tapos hapon ng linggo, ayan, para abutin ng gabi doon, ayan, tama-tama, karating na doon sa barangay kung siya nagtuturo. Sakripisyo so, ganoon din pala ang akala ko may kabayo ka noon. Ayan, nilalakad mo lang pala. Hindi, lalakarin yun, Mayor. Lalakad talaga. Alam ko minsan, maswerte pa nga itong ganun, Mayor, doon sa Visayas at sa Mindanao, yung tumatawid sa isla. Ay, totoo yan. Hindi lang tumatawid sa ilog, tumatawid pa ng isla. Nakakaawa yung mga teacher natin. Talagang tapos pagdating sa eleksyon, kung kala mo kung utos-utosan lang sila ng mga politiko. Kaya maganda rin to. Sana nga maging totoo itong mga panukalang ito dahil kahit paano makatulong doon sa ating mga public school teachers. Kaya yung allowance sa chok ni Raymond at Paas nun, yung kalahati ng chok, pinuputo na yan. Kailangan isang araw, hindi maubos yung isang buong chok. Ayan. Ayan. Classic. Kaya pala may opening dito sa DZRH, sinunggabang ka agad. Yung 6,000 niya, naging times 3. Ayan. 18,000 na entry level dito sa DZRH. So, dito na siya. Ayan. Ang laki pa na allowance. Ayan. Pa-announce ka naman. Tawan-tawa sila kay Raymond sa'yo. Okay, Raymond. Ayan. Baka saan pa tayo mauwi. Anong tinuro mo? Good manners and right conduct ba? Hindi lang yun, syempre.
Recess ang specialty. Recess. History. Ayan. Okay nga Rod, Teacher Raymond Dadpaas. Teka muna. Ayan, kumusta ang leadership ng Senado, ha? Hindi kaya sumakit ang ulo ni Senate President Chis Escudero nito? Baka di niya maawat dahil dahil sa kagustuhan niya maging manatiling Senate President. Abay para makuha ang boto ng mga pro Duterte. Ayan, abay binigyan ng magandang chairmanship ang Senator Marcoleta. Ayan, Senate Blue Ribbon Committee, napaka-powerful niyan, ha? Ayan, abay di kaya magulat ang Saints in Malacanang niyan, ha? Baka mamaya ang mga cabinet members, mga ano dyan, dumaan dito kay Marcoleta. Alam mo naman ang Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta, ha? Ang lupit niyan. Yun na nga yung pinag-uusapan dito. Pero wala pa naman kasing formality. Wala pa. Mayor, bagamat in-announce na kahapon ni Senator Jinggoy yung ilang mga committees. Pero siyempre, pagbobotohan pa rin yan. At bagamat kumbaga yung iba doon mukhang ganun na nga daw. Dahil yung mga sitting senators kasi, yung karamihan sa kanila, i-retain na nila yung kanilang mga chairmanship. Kaya yung mga nabakanteng mga chairmanship na lang ang binibigay doon sa mga papasok na mga senador na nananalo nitong 25 election, Mayor. Ayan. Okay, iba talaga yung galing sa Congress, sa Kamara. Unlike kina Senator Ping at Senator Tito Soto, hindi naging congressman, si Senator Chis, ayan, alam niyang gamitin ang power of the pork. Ayan, di ba? Natuto doon sa sistema sa House. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ayun, pero ito, sabi naman niya, sabi nitong pinakauling news release ni Senate President Chis Escudero, dodoblehin daw nila yung kanilang trabaho at para dumami pa yung mga panukalang batas na kanilang maaaprobahan. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Standby manang Milky Rigunan, standby Boy Gonzales sa Dumagoso. Pero sa para ito na tag-ulan, mga kuya, mga ateng, madami na naman ang nagkakasakit. Ayan, naku, mga bata, ha? Ayan, kaya dapat maging malusog at aktibo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kaya minsan sisipon din. Ayan, pero kung ano ang payo ng doktor, sunod lang tayo, mga ateng. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class siyempre. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, world class din yan. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang magumagaw ng mga gamot ng Rhea ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class mga ateng ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:15. Ang oras ay Damdamin Bayan. Hoy, Yuel, nakakaya naman yan. Araw-araw na rin, paulit-ulit siya. Wag masyado. Daming Deserve natin yun. Naman. It's an honor Sa for bagay, us. ayan. Baka sabihin ng KBP Golden Dove Awards. Oo, binigyan. Ba't para kayo hindi natutuwa sa award namin sa inyo? Ayan. Oo, ito nga laki. Kaso bakit gano'n? Nausog yung kalapate. Mas maganda na freedom, Sister L.
press of freedom ang simbolo niya. No? Yes. Oras, Sister L. It's 9:22. Ayan, good morning. Kaya talaga, ha? Yung ilang aplikante sa Ombudsman, Justice Sam, abay, may nag-text sa akin Lakay, sabi kanino ba dapat magmano sa mga santo sa Malacanang? Hindi lang daw lakay mano. Wala. Mano lang. Mano lang ba? Siyempre dapat makipag-usap, hindi pwedeng mamano lang lakay. Abot mo dito itong si Lotto King, di tinuruan na maayos tong kapalit niya. Kasi lakay wala na si Kuya Greg. Kaya nga, itong tinurn over yung si Lotto King. Ayan, yung trono. Hi, Kuya Greg. Ayan. Sabi ng mga kaibigan natin, good morning, Justice Samga Erlan. Ayan, Berry. Ayan, Kuyang Commissioner Beda Epres. Ayan, kanino daw dapat malakas sa dapat magmano kay St. Luke's, ayan, kay San Fernando, ayan, kay Santa Felisa, ayan, sabagay ako, Sister L, nakapagmana ako dun sa dalawang santo, ayan, ayan, pero dun sa isa hindi pa tayo nakapagmano dun, ayan, Parang alam ko kung sino ang hindi mo namanuhan. Ganun ba? Nubutuloy. Kailangan ganyan alam ko si Justice Ricky Rosario nagmano ito, ha? Ayan. Okay. Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario, ha? Alam mo ba ko yan kung kanino nagmano itong si Justice Ricky Rosario, ha? Kung bakit kasama sa mga naswerteng napunta ng Supreme Court. Nagmano sila kay Santo Franklin de Monteverde. Ayan. Ay mo Sojibol, Grand Master Franklin de Monteverde. Ayan. Ito naman member ng Judicial and Bar Council ng araw. Ayan. Diyan din. Baka siyempre kasi ilang nga ba ang ilang ba ang pagpipilian ng Justice Sam? Ayan. Ilan ba ang pagpipilian ng presidente? Ilan ba yung after na sumalang sa JBC, ilan ba ang i-recommend sa presidente na pagpipilian? 5 o 3 lang? Ayan. O lahat? Ayan. Paano kung pumasalat sa JBC ang mga 17 applicants? Ilan ang pagpipilian ng presidente? Ang hirap niyan. Kumbaga, lakay, ang pagpipilian ng presidente, mga finalist na lang. Yes. So, parang parang Miss Universe. Ito po, ayan. si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Ma'am Glory. Good morning po. Sandali lamang, Sister L, at meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Ito lakay, ang unemployment rate ng bansa bumaba sa 3.9% nitong May 2025. Good news to lakay. Matutuwa dito ang Secretary Benny Laguesma. Dahil mula sa 4.1% noong April 2025 lakay, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. So 4.1 naging 3.9. Nabawasan naman lakay. Kailan yan? Tama ba? April, May. Ayan, more than 1% lang. 2%. Ay, 2%, 3.9, 4.1. Ayan. So, from 2.6 million lakay, down to 2.3 million unemployed. Kaya lang, Secretary Benny, madadagdagan na naman ang unemployment natin. Kasi nakita may mga graduate na naman. Yung mga graduates ng UP, ang dami-dami. Good morning, boss. Good morning, boss. Ayan. Ang UP lakay, meron silang 241 summa cum laude. Wow. Yes. Ayan. At ilang graduates sa UP, ha? Hindi ko matandaan lakay, pero ang dami din nilang manya tsaka cum laude lakay. Nasa 900 plus yata yun. Sabi ng professor sa UP, ayan, 3.25 ang cum laude
dito sa amin. Sa Totlo Benching ko. Di ba pwedeng marami lang talagang matalino daw lang? Ay, oo. Tsaka nakatulong daw ang AI. Ayan. Oo, yung mga bakit? Artificial intelligence. Hindi, yung internet, ayan, yung mga kasi yung mga research ngayon ang bibilis sa Sister L. Actually, yes, Lakay. Google mo lang ang pangalan Google. mo. Lalabas na dyan kung lahat ng tungkol sa'yo. Ikaw nga, pag ginoogle ko pangalan mo, Deo Macalma of DZRH, lalabas na lahat doon ng about sa'yo. Igagather niya yon from different sources. Yes, from Facebook, lahat ng mga nagsulat na mga media agency sa'yo, tungkol sa'yo na article, Lakay, lalabas lahat yon pagka ginoogle mo. Talaga? Ayan. Kaya wala ka nang maitatago. Ganun ba yun? Visible ka na ngayon online, Lakay. Kung noon wala akong makitang picture mo online, meron na ako nakikita ngayon. At Lakay, good news, malinaw na. Malinaw na ba? Dati kasi labo ng picture mo sa Google ba? Ayan. Thank you, Sister Wala pa L. ako nun sa DZRH. Hinahanap ko, ano ba mukha ni Sir Deo Macalma? Kasi syempre, hindi ko naman nakikita. Ang labo ng mukha mo. Ngayon malinaw na. Ngayon malinaw na. Kasi nagpa-facial na kay Becky Bello. Sandali lamang, meron tayong report kung saan tayo napupunta, ha? Report muna mula kay Boy Gonzales. Daming bayan. Babae, naku, bira naman. Babae, binaril sa mukha. Naku, Diyos grabe ko, naman yan, Lakay. Diyos ko. mahabagin naman, alupit naman Saan ito. yan sa Maynila, Lakay? Babae, binaril sa mukha sa Tondo, Manila. Patay. Diyos ko, Lord, mahabagin naman, alupit naman ang demonyong ito. Babae pa, binaril pa sa mukha. Ano bang atraso? Anong dahilan? Anong dahilan? Alamin natin ang report mula kay RS number 29. Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Boy G. Sister L, patay ang isang babae matapos na baril sa mukha dito sa GK compound, Barangay 105, Tondo, Manila, pasado nasa alas 12 ng hating gabi. Kinilala ng Manila Police District ang biktima na si Rena Rosa Villanueva, 27 anyos. Ang suspect naman na pinag-arat ngayon ng mga otoridad ay nakilala si Iron Pechanova, 26 anyos, isang walang trabaho at dati nakatira sa Building 4, Temporary Housing, Bitas, Tondo, Manila. Ang kwento ng ilang residente sa lugar, nakarinig sila ng isang putok ng baril sa lugar. Ayon sa saksi, kinilala nila si Elias Miguelito. Ay nakita niya ang ilang nagtatakbuhan sa lugar ng pinangyari ng insidente. Ang kanyang tingnan, nakatapa ang katawan ng biktima, kaya agad itong itinawag sa barangay at pulis. Inaalam na ang motibo ng pamamaril. Ito si Pambira. Para sa Magkakilala ba sila, Boy? Magkakilala yung victim tsaka suspect? Ang sabi ng mga witness at otoridad ay magkakilala. Yung alias sa Miguelito ay kilala niya yung biktima na gumagamit umano ng illegal na droga. Sino yung lalaki? Sino gumagamit? Yung biktima, yung babae. Talaga? Yan yung mga kwento. Sinabi naman ng barangay official, bago nangyari ang krimen, nakita pa nila ang biktima sa lugar habang sila ay nagro-ronda. Sa ngayon ay tuloy ang ginagawang investigasyon para malaman ang motibo ng pamaril. Pero bakit naman na gano'n? Di sana pinadampot na lang, isinumbong sa barangay o sa pulis kesa ba't siya ang bumaril? Masyado na lakay yung mababaksik, yung krimen niya, pati babae. Oo. Ayaw nga pala, speaking of droga, ayan, lumalalang drugs na naman, Boy. Ayan, pinaalala mo, samantalahin ko lang. Tinatawagan natin si Mayor Vico Soto ng Pasig at yung police chief ng Pasig. Abay, talamak naman po ang bentahan ng droga sa may Napico, Pasig. Ayan. Nako. Ulitin ko po, Napico, Pasig. Mayor Vico Soto. Sige, Lakay, i-report natin yan. Sino ba ang police chief ng Pasig City Police? Abay, natatakot yung mga magulang. Dahil siyempre nakikita yung mga bata yung bentahan ng shabu. Ayan. Abay, actually meron ng pinatag na isa dyan nitong last week. Ayan, nagkakaonsiyahan naman yata sa bentahan. Ayan.
So ang mga residente po mahabigan na sila ay natatakot Mayor Bico sa kanilang kaligtasan, lalo po pasukan na naman ng mga bata. Ayan, baka po sila madamay. Ayan, pakirondahan yan kung sino man ang police chief ng Pasig. Kasi yung barangay chairman dyan, takot daw. Ha? Ayan. Isinusumbong sa barangay chairman, takot dun sa mga puser. Nako. Ang bihira. Alam mo lang, may nag-message sa atin dito, kasama natin, sabi niya, nako, sa amin din, madaming adik pasama sa may area ng sa may barangay, ay Kayumanggi Street, Barangay Plainview, dyan daw sa may Mandaluyong. Ayan, Mandaluyong. Nakatira to doon ang kasamahan natin na isa sa mga technician natin. Kasi nakatakot mga ganyan, mga madadaanan mo. Alam mo nang pagka mga adik po, mahabigan, pagka high na yan, di natin alam kung anong gagawin nila. Oo, lakay, sa totoo yan. lang. Anyway, Boyji, ano sabi ni Yorme? Lakay at paiimbestigahan nila yan lakay at pati yung kampanya ng illegal drugs ay tuloy-tuloy. Yan yung binanggit ni Yorme. Hindi lang malinis yung mga matanggal, yung mga tolongges, yung mga snatcher, mandurukot, pati na yung mga sangkot sa illegal na drugs. Ayan. Okay, maraming salamat. Ano yung schedule ni Yorme, Boy? Maraming meeting ata, lakay ngayon. Ganun ba? Ang ano ko ngayon nakikita, lakay, may clearing operation ata yung buong ibang mga lugar sa Maynila dahil pati na yung mga dating may parking sa mga kasada, halimbawa lakay, yung sa Alonso Corner, Recto Avenue. Ang parking talaga doon, isang lane ang sakop nila. Mabuhay lane na Recto Avenue. Kanina dinaanan ko, tinanggal na yung mga parking doon sa lugar na harap mismo ng Arangke Market. Karamihan na may-ari ng Lakad doon lakay ay may-ari ng mga negosyante dyan sa Arangke Market. At saka yung mga estero, habang hindi masyadong maulan na, Boy, ha? Dapat palinis na ni Yorme at yung Lagos Nilad. Patiles niya mabuti yan para pwede mag-swimming ang mga bata pagkabaha. Ayan. Oo, lakay. Yung Sabado, meron declaring lakay. Lagyan ng chlorine. Ayan. Naalala ko lakay yung sa may Quezon, yung tulay sa Quezon, yung underpass. Sa may Lagos Nilad? Lagos Nilad. Quezon Boulevard. Quezon Boulevard. Quezon Boulevard. Nung bumaha, naging malaking swimming pool. Talaga. Tumatalon pa yung mga bata Ayan. Ewan ko ba kung dapat kailan pwedeng linisin ang Manila Bay. Ayan, para makapaligo yung mga tao dyan. Oo, yung Dolomite nga, Kuya Boy Hindi na tuloy kami nakapunta nila kay. Asa na si Benny, Antiporda? Oy, Benny, ayan. Pangarap namin ni Sister Ella mag-swimming dyan sa Manila Bay, sa Dolomite Beach. Di na natupad. Wala, hindi natupad. National government na kaya nagbawal diyan ganun ba? Hindi para malinis yung yung dagat. Natapos mataas yata ang coliform level. Natapos na ang Duterte administration, hindi ka pa makapaligo ni Sister L dyan. Wala. Yung tupis ko nga, wala na. Pinamigay ko na. Ako nga bumili ako ng swimming truck na parang brief Hindi ko pa nagagamit. Masikip na yun, Kuya Boy. Sige boy. Ayan, basta pa tayo mapunta diyan. Kung saan tayo mapunta basta tama sabi mo kay Little Mayor. Ayan, tutukan din yung bumabalik na naman ng illegal drugs Ayan, yes, wag magtatampo ang kapulisan natin kahit na anong sabihin yung statistics aminin niyo o hindi. Ayan, bumabalik po ang illegal drugs na naman. Ayan. Kaya tama, i-report nyo po kung saan yung mga lugar na may mga drug pusher dyan sa inyong barangay para ma-broadcast natin dito at malaman ng PNP. Okay? Yan na kayang sitwasyon dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bay Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sabi ni Senator, kita nyo? Ayan, tama ang sinasabi ko, ha? Sabi ni Dong, The order is dead or alive. Okay naman, Dong. Ayan. Huli lang. Wag naman, huli lang. Wag naman patayan.
Nadong, ayan. The order is dead or alive. Pero ito Lakay, dahil napag-uusapan natin yung drugs, panawagan ng kasama natin ay sana daw shout out sa mayora ng Mandaluyong Lakay, si Mayor Menchie Abalos. Nananawagan tayo Lakay dahil sabi ng ating kasamahan at Texa TV, ang Barangay Plainview, Kayumanggi Corner, Ginhawa Street, madami daw dyan na bentahan Lakay, abutan mga bata pa. At wala daw CCTV. So yun ang pakisuyo niya. Barangay Plainview, Kayumanggi Corner, Ginhawa Street. So yan po yung area at wala daw pong CCTV doon. Marami daw po dyan nag-aabutan, yung iba mga bata pa. So baka po pwede natin itong i-check sa LGU po ng Mandaluyong. So, at sa kapulisan ng Mandaluyong. Paging Mandaluyong Police. At ulitin ko, Barangay Napico, Mayor Vico Soto. Ayan, kung siya man ang police chief ng Pasig City. Ayan, natakot po ang mga magulang dahil may mga anak na bata. Ayan, dahil lantaran po ang bentahan ng shabu dyan. Ayan, yung Yakal Street. Ano ba yung mga Nara Street? Ayan. Maraming mga bata na naman Lakay, kabataan ang masisira ang buhay kapag ganitong nangyayari. Ayan, kaya tuloy yung iba buti pa raw si The order is dead or alive. Wag na dong, baka magkaroon pa ng Pero alam mo Lakay, hindi lang sa may nabanggit dito, area din daw ng Bulacan, isa sa ating mga viewers, listeners din. Saan sa Bulacan? Hindi niya nabanggit kung saan sa Bulacan. Talamak din po ang bentahan. Ayan. Comment din po yan ng isa sa ating mga viewers, listeners sa ating social media account. Yan nakalungkot. So, siguro Lakay, actually hindi lang doon sa mga binabanggit natin, maraming mga area ang dapat tutukan at hindi lang yung mayroong sumbong, dapat suyurin. Kaya pakisabi, ayan, si Mayor Ray Katakutan. Ayan, abay birthday niya pala ngayon. Ayan, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Happy birthday, Mayor Ray Katakutan. Mr. Alan Quaton. Ayan, Konsehal Joel Parabugi Berdi. Ayan, Doktora Maria Mercedes Mercado. Ayan, from Martin, Marian, Uping, and Placida. Happy birthday, Alex, Kuyang Alex Madamba, Kuyang J. Villamor, Marlene Rivera, ayan, mula kay ASEC Doktora Pasa Corrales, at kay Kuyang Judge Peter Steve Lim ng Manila RTC, happy birthday. Kay Helen Lim, Presi Agawin, kay Kuyang Albert Garcia, ayan, ulitin natin si Nini Rubia Villar, Gino Paradero, Charity Joaquin, Kuyang Maui Lazaro, birthday mo pala, Berry, ha? Ayan, happy birthday. At si Kuyang Mayor Elgin Malaluan at GM Ed Manda, ayan, happy birthday. At happy anniversary sa Easy Rock. 16th anniversary na pala ng Easy Rock. Yes, Lakay. Kaya pala bumabahan ng coffee drop dito tsaka mga sandwich. Ayan. Ang daming sandwich. Kanina, di na natin natawag si Batman. Si ATV Wonder yun, Lakay. Di ba nag-guess na natin siya dito? Ay napaano na natin. Si Mark Santos. Ayan, Mark Santos. Yes. Parating, ang guest, Batman ng Pinas. Ayan, parating guest ng Easy Rock yan. Daming bayan. Standby Gisela Ricafort, standby Val Gonzales. Nako talaga. Good morning nga pala sa mga Lords of the Owel. Ayan. Ang bira naman. Alam mo Lakay, nagpagas ako kanina. Parang wala namang roll. Kaya hindi na ako nagmadali kahapon na kasi centavos lang. Diesel, 10 centavos. Wala namang wala na. Parang ini-etchos lang tayo. Parang hindi ramdam. Ayan. Ang sakit pa rin. Standby Val Gonzales, oras Sister L. It's 9:41. Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras Sister L.
It's 9:48. Ayan, marami nagte-text kung saan may mga ito Lakay. nagbebenta naman ng droga. Sabi dito, Lakay dito sa barangay CAA Compound Phase 4. Saan kaya ito laganap daw ang droga kahit daw araw, Lakay? Ala, CAA Compound sa may yan, 'di ba sa Paranaque yan? Oo. Tapos dito sabi pa dito sa may Camarin, Caloocan, malapit sa court. Nako. Very specific ang area. Yan po ay komento sa ating social media accounts, Lakay. So siguro General Nicolas Torres, sir. Ayan. Ito rin po ang pagtuunan ng pansin. Baka pwedeng magpatupad ka ng strike 3 policy sa ating mga police chief dyan. Ayan. Abay, bakit lantaran ang pagbebenta naman ng droga sa ilang mga barangay dito po sa Metro Manila? Ayan pa lang, ha? Ayan, Pasig, Mandaluyong, ayan, Mayor Vico, ha? Napiko dyan sa may Pasig. Ayan, Mandaluyong, Plainview. Plainview, barangay Plainview dyan sa may Mandaluyong, yung street na binabanggit, Lakay, ay Kayumanggi Corner, Ginhawa Street. Ayan, wala daw po kasing CCTV doon. Ayan, tsaka nakatakot, araw na mismo lantaran in broad daylight, ha? Hindi na sila takot magbenta ng droga. Diyos ko po. Report muna mula kay Giselle. Ito naman, 17 years old na estudyanteng bumili lang, Lakay, ng pagkain at school materials na ginahasa ng lasing na construction worker dyan sa may barangay Silangan sa Quezon City. Grabe naman to, Lakay. Diyos ko, Lord. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, himasrehas ngayon ang isang construction worker matapos gahasain ng isang 17 anyos na estudyante sa barangay Bagong Silangan sa lungsod ng Quezon. Ayon sa National Capital Region Police Office, pasado 11 p.m., hinila ng lasing na 32 anyos na sospek ang dalagita sa isang bakanteng lote na natatakpan ng mga puno ng saging. Armadong lalaki ng patalim nang harangin at takbayan sa madilim na daan ng biktima na nooy pauwi na sana matapos bumili ng pagkain at school materials. Tinakot ng sospek ang dalagita na papatayin kung sisigaw ito, kaya niya nagawa yung kanyang kahalayan. Sinabi ng NCRPO na nagawa pa ng biktimang makatakas at agad nagpasaklolo sa nagpapatrolya mga pulis sa lugar. Inabutan ng mga tauhan ng Payatas Police Station 30 ng sospek sa mismong crime scene at na-recover ang ipinanakot niyang patalima. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe, ha? Ayan, ito kaya addict din yan. Daming bayan. Walang kamalay-malay na bata, dalagita, bumili na ng pagkain, gano'n na ang inabot. Grabe. Diyos ko. Nakakatakot naman, Lakay. Samantala, bago ang report ni Val Gonzales, abay binabati natin Sister L, ang mga Macdo Boys. Sino-sino yung mga boys, Macdo Boys na yan? Namimiss ko rin yung mga tropical boys dito, ha? Yung mga young ones. Ayan, unti-unti nang nalagas, nawala. Pinagsusundo na ni Lord yung marami dyan. Ayan, kokonti na lang sila. Ayan, mga Macdo Boys, mga retired government officials, sina Attorney Manuel Malapit, Ariel Henson, Len Anonas, Vic Valenciado at Toto Palay Bigas. Okay, dinagdag ko lang bigas. Palay Bigas. Toto Palay. Okay, pilyado mo Toto. Ayan. Binabati ni Ray Nadar. Ayan. Ano ang latest sa SBMA Ray Nadar, pare ko, ha? Daming bayan. Anong report ni Val Gonzales? Ang DSWD naman nagsagawa ng assessment sa epekto ng landslide dyan sa may Itogon, Benguet. Aabot sa 177 na pamilya ang apektado dyan. RH5, Val Gonzales. Val. Sister Mayor, agad na nagsagawa ng on-site assessment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lugar kung saan gumuho ang lupa sa kasagsagan ng pagtama ng bagyong Sibising na pinalakas ng habagat sa bahagi ng Itogon sa Benguet. Layunin ng assessment para matukoy ang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan at maiatid ang angkop na interbensyon ng gobyerno. Sa report ng DSWD,
177 pamilya ang naapektuhan ng landslide, kung saan 160 pamilya na may 211 individual ang direktang naapektuhan. 17 pamilya pa na may 64 na individual ang pansamantalang tumutuloy sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na lahat ng pamilyang nasa lanta ay agad na mabibigyan ng nararapat na tulong at suporta, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong maiiwan sa panahon ng sakuna. Bukod sa mga apektado ng landslide sa Benguet, nakapagatid na rin ng tulong ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan din ng bagyong Sibising sa bayan ng Narbacan at Santa Maria sa bahagi ng Ilocos Sur. Ako si Val Gonzales, DJ Radio ng Pilipinas. Yes, Mayor. Nasa Quezon City ka, di ba? Kumusta ang panahon dyan? Medyo maayos na yung panahon na, Mayor, pero may araw pero hindi ganun kainit, Mayor. Kaya anytime ay pwede pa rin na may maranasang pakalat-kalat o kalat-kalat na mga pagulan, Mayor. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val. Val Gonzales, back to you, Mayor at Sister Ed. Daming Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. At binabati natin mga kuyang sa Cotabato Masonic Lodge. Ayan, kina Berusiful Robin Go. Ayan, Mapia Mapita. Ayan, good morning nila. Mapia Mapita. Ayan, good morning Kuya Harold Constantino. Ayan, Bishop Ephraim Pautagana. Yusek Rex Esto Perez. Aba, kumusta ka na, Yusek, ha? At nakikinig pala sa atin si Justice Sam Gaerlan, ayan, ng Supreme Court. Siya ang number 1 sa listahan ng mga aplikante sa pagiging ombudsman. Ayan, good luck, Justice Sam Gaerlan. Good morning, Noble Greg Kayabya, Mr. Michael Ismaygay, at Dr. Ruel Aguila. Ayan. At para sa mga may lagana po ng benta ng droga sa inyong lugar, i-text nyo lamang po dito sa aming text line at ipapaabot po natin sa inyong mga mayor, ayan, at sa Philippine National Police Campo Crame. Ayan, at nang sa ganun off mic ka, Sister L. Ayan. Yung text line natin la kayo. Nandyan na ba? Ayan. Yung text line natin, kung ayaw nilang makita yung kanilang mga profile online la kayo, yun yung ating text line po namin, mahibigan, ay 0919-282-6485. Ayan, ulitin po natin, ha? Kung may mga lagana po ang bentahan ng droga sa inyong lugar, ayan, i-text nyo po sa amin at kami nang bahala magpapaabot sa inyong mayor, ayan, police chief, at sa Campo Crame, ayan, at PIDEA, ayan, mga PIDEA. Kumusta ang mga taga-PIDEA ngayon? Ulitin natin ang aming text line, 0919-282-6485. Ayan, abay, nakalungkot, ha? Ayan, pakonti-konti, pero pagka dumadami, kaya kahit pakonti-konti, kung ang madali po rito ay mga kabataan, naku, nakalungkot na, no, ha? Sabagay, hindi lang kabataan, maski matatanda, pagka naging addict yan, ayan, ginugulpi ang misis, o kaya nagnanakaw, ayan, kung anong hindi magandang ginagawa. Kaya ingat po. Daming Bayan. Good morning. Congratulations, Captain Jason Magtibay ng TM Calao Masonic Class number 136. Our newly raised brother. Ayan, newly obligated. At siyempre, Sister L, ayan, abay, sa mga motorista, abay, ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? Yes, ayan, dahil ite-text na lang kayo ng MMDA. Kapag kayo ay may violation sa NCAP. Sabihin na,
Miss Elaine Apit, ayan, where na you? Ayan. Pero again, sabi ng MMDA Lakay, walang mag-a-appear na number at wala din ba? link. Oo. Walang number yung magme-message sa kanila. Siguro MMDA nakalagay dyan. Kasi Lakay, pagka number, ibig sabihin scam yan. Baka kasi meron na naman mga scammers na yung advisory sa MMDA mismo magagaling. Hindi sa kung sino mang mobile number at wala rin Lakay link na magbabayad sila. Kasi baka mamaya mayroon na namang mga kalokohan ng iba dyan, matatalino, gagawa na naman ng mga kung ano-anong link at makaka-scam na naman Lakay. Pero speaking of Lakay, mga nagmamaneho driver, batiin natin ang Grab driver ni si Daniel Rivera. Nasakyan daw ito ni Miss Kisses kanina. Fan na fan mo daw ito Lakay dahil Ilocano rin daw pala ito at lagi siyang nakikinig at parte na daw ng buhay niya ang DZRH. Si Kuya Daniel Rivera, shout out po sa inyo. Kuya Daniel, good morning. Ingat kuya. Ayan. Ilocano pala Lakay eh. Agan anad ka apo. Ayan, naib mga bigat. Ayan. At ano ba ito? May pahabol ka pa ba Lakay? Saka na ito. Ayan. Di batiin din natin si Attorney Orlando D. Ayan, Kuya Jong Francisco ng coffee drop. Ayan, sarap ng kape nila. Ay, oo, coffee Namimiss drop. namin coffee drop, Kuya Jong. Ayan. Mag-franchise ka na raw. Ganun ba? Ayan. Sige, itatayo ko sa Barangay Apatot Lubong. Ayan, baka hindi ka pansinin doon Lakay. Ganun ba? Sabi na ko mag-ano na lang ako ng bigas na coffee. Di ba may Lakay yung bigas ginagawang kape? Ayan, kinirog nga bigas. Ayan. May ganun din sa inyo? Ayan, rice coffee. Rice coffee. Sabi may ganun din Lakay. Ganun ba? Kaya naman nun, pero hindi ako umiinom kasi nun. Kasi iba yung amoy niya Lakay. Parang sunog. Sunog talaga yun. Yun ang pampasarap na, yun ang pinakamasarap dun. Mapait. Ayan. At saka sa mga Ilocano, pagka nag-rice coffee kami, Sister L, walang tapon. Ayan. Bakit? Yung kinirog na yung bigas na sunog. Sunog na bigas. Kape yan. Ayan. Ilang painit yan, Sister L. Pagka nawala na yung pait, yung bigas, nagiging yan, parang arroz caldo yan, parang nilalagyan pa namin asukal yan. Talaga? Champurado pa yun. Ang galing naman. Hindi ba mapait Lakay? Yung parang sapal nung... Kung 10 beses mo nang pinakuluan yan, sa bagay, Sister wala Elma, na yun. Nabanlawan na. Ganyan kayo mga Ilocano, walang tapon, Sister El. Ang galing naman. Parang yung isang reporter natin sa RH TV, nagulat ako. Abay, kumakain din pala ng tapang daga. Silo kayo naman. Bakit? Ayan. Yung dagang bukid? Dagang bukid, Sister El. Tinatapa namin piniprito namin. Grabe naman yun, Lakay. Grabe, pero that's the reality, Sister El, sa amin sa probinsya. Palaka ang alam ko Palaka, ayan. Kamaro, ayan. Daga, ayan. Ginagamit dyan tinatapa namin piniprito ng crunchy, ayan. Parang crispy wrap. Ayan, di ba? Basta alam ko palakalan tsaka sawa. Ayan. Ay, sawa. Okay yan. Grabe. Ba't napunta tayo sa ganung usapan? Saan ba mga pata napunta doon? Hindi, yung rice coffee kasi. Rice coffee. Ayan. Rice coffee. Alam mo kayo mga innovation sa mga Ilocano. Ayan. Wala sa ibang lugar. Ayan. Daming bayan. At nabibili na sa mga grocery, may mga rice coffee may na. May mga rice coffee na Lakay. Pero talagang nagsimula sa mga probinsya. Walang caffeine. Kapag walang tsaka Lakay, parang pag walang pambili kasi ng kape. Rice coffee talaga. Alam mo, pagka sa amin sa probinsya ng Sister L, pagka makapag-kape ka na meron kang Nescafe, ayan. Tsaka may coffee mate. Sikat ka na sa probinsya. Diyos ko. Ano lang kayo, kwento probinsya. Good morning, Goyang General Alex Guo. Ayan. Go lang. Go. Ayan. Naubot tuloy.
At muli, happy anniversary sa Easy Rock. Yes, happy anniversary. Thank you sa Easy merienda. Rock. At yan po mga binakabo natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Diyos ti Agnyina, Diyos ti Kumuyog. Oras, Sister L. It's 10:03.